ay, nung nag-present, ay wag mo akong iiwan. Ay naku ma'am, hindi ko po kayo iiwan. Kahit anong mangyari, hindi ko po kayo iiwan. Tapos biglang, I am no longer connected with this developer. Kasi kung maaari, parang gusto namin makapag-move in na agad kayo. Pero may mga bagay or proseso na hindi po namin control. Ako, ito lang pa masasabi ko, mawala man ako sa SMDC, i-record niyo po itong video na ito. Kung meron akong napangakuan dito, kung meron man ako napangakuan dito mismo na kliyente ko na, sige, I'll help you, flip ko yun, ganyan, flip ko yan. Basta ito yung magiging plano po natin. Kahit mawala pa ako sa SMDC, I'm still here to protect you. I'm still here to love you. Kayo po ay pumasok sa ganyang negosyo, sa ganyang mga buy and sell, ayan, sa mga flipping, please, maghanda po kayo ng mahaba-habang oras. Dahil hindi po ito instant noodles, ha? Oo, hindi po ito instant noodles na after 5 minutes, luto na po yung noodles. No? Hindi lang po yung building ang ginagawa po dito. Hindi lang po yung project ang ginagawa po. Pati yung mga developments within that area, ginagawa din para suportahan ang value ng property na hinuhulog-hulugan mo. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, ha? Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang nag-iisang SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta po kayong lahat? Today is April 28, 2024. Nako, 2 araw na lang po at mag-iiba na naman ang tono ng mga halakhakan sa mga opisina. O, 2 araw na lang po, asweldo na naman. Kaya huwag ka na magtaka kung kayo po ay boss. Okay, kung bakit nagkakasiyahan ngayon sa opisina, may mga bagong pa-delivery, may mga bagong pa-Shopee, Lazada. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa. Huwag na kayong magulat, ha? Ayan po yung araw ng mga empleyado, ng mga kinsenas, katapusan, oo, di ba? So, yun po, kabayan ka-updates, no? Huwag na tayo magtaka kung bakit nagkakaiba ang mga tono ng mga halakhakan, ang sasaya ng mga tao ngayon. I love my life. Ang SMDC Podcast pala, kabayan ka-updates, ay napapakinggan po sa YouTube channel, YouTube Music, Apple Podcast, and Spotify Podcast. And syempre, tayo rin po ay nag-upload ng ating full podcast or full episode dyan po mismo sa Facebook page SMDC Kabayan Investments. Okay, naku, kabayan ka-update sa mega super duper shout out pala sa ating guest, no, kahapon, ayan, nangako ako na hindi ko i-full name yung ano nila, yung kanilang mga pangalan, pero gusto ko lang talagang batiin, ayan, si Sir Bobby at si Miss Joyce, ayan, wag daw banggitin, no, or wag sabihin ng buong pangalan. Okay, sila nga po ay pangalawa sa mga nag-book ng Airbnb unit natin dyan sa Fame Residences. At sana po talaga ay nag-enjoy nga po kayo, Sir Bobby and Miss Joy, sa inyong pag-stay sa ating Airbnb unit. Oh. And nakakaloko, kabayan ka-updates, ang dami-daming mga nag-i-inquire nito mga nakaraang araw. Sobrang, kung sa ibang mga empleyado, talagang ang iba yung level ng saya, yung good vibes, dahil sweldo na naman. Ito po ang aking good vibes din. Ayan, dahil ang dami pa nag-i-inquire ngayon sa Airbnb na
Oo, nakakatuwang isipin. Actually, hindi po sa akin yung Airbnb na to, Kabayan Ka Updates, pero siyempre, parang Airbnb ito ng kliyente ko, and bilang kaisa po tayo sa mga nagsipag, tumulong para magkaroon ng success story ang ating kliyente sa Airbnb na taga Belgium. Ayan, ako, sobrang saya ko talaga itong mga nakakaang araw dahil hindi ako maganda o gaga talaga sa pagsagot ng mga inquiry, sa palit ng mga bed sheets. Oo, nagiging tayo ng bank updates, nagiging cleaner, ano ba, tayo po ang naglalaba, ganyan. Kasi syempre parang we want to lessen the operational expense ng ating kliyente, ng ating owner. So parang konting sakripisyo, 'di ba? Parang gusto ko lang talagang i-extend yung tulong na hindi naman gaanong hindi gaanong duduguin sa gastusin, no? Pero sabi nga ng kliyente ko nga, parang nakatuwa naman at least sa kanya nang galing na parang syempre kailangan daw akong swelduhan. Kailangan daw swelduhan, no? Pero yun, Kabayan Cup Beats, no? Ang ginagawa ko nga po kasi ngayon, Kabayan Cup Beats, may plano kasi akong bumuo ng leasing company or parang property management, parang gano'n, no? So, gusto mong subukan muna mula po mismo sa pinakamaliit na detalye ng ginagawa, no? Kapag kayo po ay pumasok sa ganitong negosyo, ano ba ang lahat ng sulok o detalye para para masabing isa kang tagumpay sa isang, ang Tagalog mo siya. Oo, sa isang larangan, 'di ba? Sa isang linyang ito, no? So, yun nga po, Kabayan Ka Updates, parang ito pong unit na ito, nagbukas nga po kami last April 18. Okay, and talagang sobrang lahat po ng mga pag-aayos ng mga gamit, internet, yung Netflix nga, Kabayan Ka Updates, nakasubscribe ako, pero may isang account ako, naglagay ako doon sa TV. Kumbaga, libre ko na yun, bilang tulong ko na lang po yun, Kabayan Ka Updates, no? So, yun nga po, parang sobrang, sa una mahirap, pero gusto kong tignan, 'di ba? Parang may mga kliyente nga tayo na parang nakakamdaman nila yung pain. Oo, or yung tinatawag na birth pain sa pagbuo ng Airbnb. So parang ako, gusto ko maramdaman yung pain. Ayoko lang mag-focus sa in-house, no? Parang gusto ko lang din na syempre, since may plano nga po tayong ah, mag mag-level up, ayan, sa ating property management. Kailangan na aral-aralin ang mga detaling ito. Oo, naku, Kabayan Ka Updates, ipanalangin niyo po ako, ha. Lalong-lalo na nga po sa lahat po ng mga kliyente ko mismo na talagang nag-i-switch na, no? Parang dati-rati flipping ang gusto, ngayon Airbnb na. O, ang dami nag-i-switch. Gusto Airbnb. Ha? Nako, Kabayan Ka Updates, eto din pala, kwento ko din pala, Kabayan Ka Updates, no? Yung flipping natin, no? Kasi ang dami pa rin talaga nag-i-inquire sa akin. Kesyo, yung director, yung consultant nila, wala na raw sa developer, wala na raw sa SMDC, siguro kahit saan mang developer, no? Kung kayo po ay may mga client, tuloy, kung kayo po ay may mga seller na hindi na po konektado sa isang developer, I suggest humingi po kayo ng mga tulong sa mga brokers. O, sa mga brokers, ganyan. Or di naman kaya sa hindi, sa customer service siguro pag mga more on concern sa accounts, no? Kasi totoo po ito, Kabayan Ka Updates, hindi ho kami pwedeng pumasok doon po sa aming customer service sa 2 Ecom Tower sa baba dahil pinagbabawal na po mismong yung kami ang pumasok. Kailangan talaga yung kliyente na. Siguro para mas ma-accommodate nga po lahat ng kliyente kasi syempre pag kami lang po yung pumupunta para sa account na ito, minsan doble-doble yung traffic, 'di ba, sa pila. Oo. So, kung nasa ibang bansa ka man at hindi ka makapunta mismo sa SMDC office, meron naman tayong email address, no. So ito yung email address niya,
customerservice@smdevelopment.com. Oo, so i-type niyo lahat ng mga concerns niyo dyan. Basta may kinalaman doon sa account, no? Pero kapag mga resale na, ako ay suggest na ang kausapin niyo po dito ay yung mga broker. Kasi kabayan ka updates, ako ha, medyo ang dami kasi nag-PM talaga sa akin na kesyo ganun nga po nangyayari. As much as I want to help you, may mga kliyente rin kasi kami na inaalagaan at sinusuportahan. So, parang imagine na lang kung lahat po ng listings tinanggap namin at nauna mabenta yung unit nyo kumpara sa unit ng kliyente ko na sa akin po kumuha, medyo unfair naman sa kanila. Oo, pero to be honest, kabayan ka updates, gusto kong tumulong. Pero sana kabayan ka updates, kung kayo po ay papasok sa gitong investment, no? Yung mga flipping, ganyan, pag-isipan mabuti. Kasi oras po ang kalaban talaga dyan. Hindi lang po yung pera, oras. Wala pong flipping na siguro ang galing na lang talaga ng consultant kung merong nakapag-flip ng after 1 year. No? Parang, ewan ko kasi syempre, yung mga lugar na yan, for example, Sands Residences, hindi kasi yan, parang hindi yan instant noodles na binili ko kahapon ng ganitong presyo at kinabukasan iba na. And, hindi ang mga developments po kabayan ka updates within that area ang magdidikta, no, kung magkano or magiging magkano po yung value ng property nyo at kung paano po ang magiging galaw ng inventaryo diyan mismo sa project na yan. O kasi maraming nagsasabi na after 1 year, after 15 months, after 18 months, pwede nang ibenta, please. Oo, please lang po kabayan ka updates, no? Ako kinokondisyon ko lang po, no? Sinasabi ko lang po ito because para makapaghanda rin po kayo ng ibang mga plans, no? Like may plan B kayo na buo. Pero sa akin, I mean, siguro some of you, hindi po ako yung consultant nyo. Hindi po ako yung consultant nyo. Pero kung kayo po ay may mga units sa Sands, sa Golds, ako ay suggest po, hintayin pa natin, i-hold pa natin. Oo, or kung di naman kaya, kung kaya naman, i-Airbnb. Kasi kung i-Airbnb nyo, huwag yung isipin na babayaran nyo ng buo yung property. Kasi i-Airbnb nyo nga ba't nyo uubusin yung pera nyo sa property? 'Di ba? Magiging asset nga po iyan. Oo. Nabanggit ko lang kabayan ka updates kasi ang dami talaga, ang dami. May mga may mga magpa-file ng masadalo. Hindi ko inaano na parang nagpapaka-sound negative ako dito. Pero sinasabi ko po ito kabayan ka updates para alam nyo. Kasi hindi po ito nababanggit in the middle of presentation. Hindi po ito binabanggit. No? Pero ako kasi kabayan ka updates, binabanggit ko na. Oo, na sigurado pa talaga kayo na flip. Or di naman kaya parang lalo pag turnover, lalo pat may mga pagkakataon na hindi na susunod po ang petsa ng turnover. Ayan, yung ina-expect natin, lalo sa mga nag 5% spot DP. Kasi yung iba sinasabi 30 days move in na. Wag po kayong doon, wag po kayong mag-rely doon. Ako inaano ko po lagi 90 days. Oo, para pang malakasan na. Di kung wala pang 3 buwan, hindi maganda. Pero ako kabayan ka updates, talagang inaano ko talaga na ngayon pa lang masakit na agad. Oo, hindi yung parang, sige po, gawan po natin ng paraan, ganyan. Gawan po natin ng paraan na mapaano po natin, mapaaga po yung turnover, please. No? Kung may mga nakangako po sa inyo ng ganyan, wag ho kayo maniwala. No? Kasi kahit ako po kabayan ka updates. Kasi kung maaari parang gusto namin makapag-move in na agad kayo. Pero may mga
bagay or proseso na hindi po namin control bilang consultant, no? Ang pinaka-role lang talaga namin is to market SMDC. Pero yun nga po, syempre, some of us nag-e-extend ng tulong, no? Para maibigay lang po lahat ng pabor. Ayan. So, ganun po ginagawa talaga namin. Pero, yun nga po, hindi ko talaga lahat, ayan, nausunod. May mga bagay na hindi kami kontrolado. So, kung kayo po ay, nagmamadaling mag-flip, no? So, mag-ask po tayo ng tulong mismo sa ating mga brokers na malaki ang network. O, kung kayo po ay may mga problema sa mga turnover, ayan, pwede kayong mag-email sa SMDC or di naman kaya pwede kayong tumawag sa kanilang customer service, okay? Para malaman nyo nga po talaga, sa kanila mismo nyo diretso malaman kung ano pa talaga ang petsa ng inyong turnover. No? Pero kami, andito pa rin kami to follow up. So, papaano naman yung mga hindi na po konektado sa SMDC? Okay, ako po kabayan ka-updates, ako naniniwala ako na pwede pa kanilang iproseso yung yung mga accounts niyo. Oo, medyo nakakalungkot lang isipin na may mga ganun kasi mga tao na parang, ay, nung nag-present, ay wag mo akong iiwan. Ay naku ma'am, hindi ko po kayo iiwan. Kahit anong mangyari, hindi ko po kayo iiwan. Tapos biglang, I am no longer connected with this developer. Oo. Hindi, pero kabayan ka-updates, no? Nakakalungkot isipin. Kaya lang kasi, syempre, paano nga naman nila magagawa yung task nila kung wala na nga po sila sa developer. Pero, sometimes, may magagawa sila outside Parang kahit naman nung before na sa ibang developer po ako, may mga kliyente pa rin ako na natutulungan ko na wala na po ako sa developer na yun. Pero outside, hindi na yung sa loob ng opisina. Kasi hindi na ako konektado Outside, may magagawa kami. So, may mga, siguro, baka lang gusto maka-move forward, maka-move on, 'di ba? Or parang panibagong path na tatahakin. Pero hindi lang talaga ako approve dun sa mga kaya hindi na natulungan sa resale or flipping kasi umalis na yung consultant. Ay please, wag naman. Oo, wag naman. Nakakalungkot lang kasi talaga kabayan captives. May mga ganun mga ano. Ako, ito lang pa masasabi ko, mawala man ako sa SMDC. I-record niyo po itong video na ito. Kung meron akong napangakuan dito, kung meron man ako napangakuan dito mismo na kliyente ko na, sige, I'll help you, flip ko yun, ganyan, flip ko yan. Basta ito yung magiging plano po natin. Kahit mawala pa ako sa SMDC, I'm still here to protect you. I'm still here to love you. I'm still here to care for you. Oo, hindi ba ako kabayan ka-updates? Ganun po talaga, no? Sometimes, people come and go, but it doesn't mean na dapat talaga ay magpaka-stress or isuko no yung unit, no? Parang, sana kabayan ka, it's hard-earned money kasi yan. No? I feel sorry para sa mga taong to na parang naiwan ng kanilang mga consultant. Pero, I encourage you na magpatulong po kayo sa mga brokers nyo. Kasi naniniwala ako na may flip po yung property nyo. So, basta SMDC yan, maraming ways, Diyos ko, ang dami-daming ways para ma-market po ang SMDC for flip, no? Ako lang kasi bilang consultant talaga, there is a right timing para i-flip yung property. Hindi yung parang, ay nako, agad-agad. 1 year pa lang, agad-agad. Diba? Ako, nakita ko dyan, minsan mga umaabot pa nga ng dapat nga, pag flip ng property, sometimes umaabot ang turnover. Oo. Kung ginagawa, parang napa-Airbnb muna and then pakikitain. Tapos after 3 to 4 years binibenta. May mga ganun.
Pero kasi Kabayan Updates, may mga nangyayari ngayon sa developer na favorable po sa atin dahil ah I hate to say this, no, pero kasi may mga changes po sa ating mga turnover dates, no? And I think that's okay. For example, Cheerful Homes 2, hindi, ano ba? Yung glam, yan, yung glam residences, parang nagkaroon ng adjustment ng turnover date dyan. Okay? So, napasahan pa ako ng isang email ng isang kliyente na hindi ko naman kliyente, no? Parang nag-ask lang kung kailan pa talaga turnover ng glam, no? So parang parang email ang SMDC sa kanya na nagkaroon ng adjustment, no? So ano ang choice mo doon? Pwede ka mag-stop payment or pwede mo i-continue yung pagbabayad mo ng monthly. So ganun ginagawa ng iba. Para kasi ang ano nga naman, parang napaka hindi practical kung hindi pa buo pero nagbabayad ka na mismo ng bank financing. 'Di ba? So parang ginawa nila, pina-extend yung payment. Sige, tuloy-tuloy ako ng bayad after ng isang taon pa or di kaya nag-stop payment sila. Okay, so may mga ganun request si SMDC. Si SMDC mismo ang nagsasabi na yun, nag-email sa mga sa mga unit owners, no? And kung kayo po ay talaga may planong i-flip yung property, no, at nasa last month na po yung down payment, ayan, at hindi pa naman po turnover, magandang opportunity or magandang timing ito na i-market niyo yung unit niyo. Kasi nga syempre, pwede kayo magpahinga muna or mag-request ng stop payment, 'di ba? So yun po yung maganda doon, Kabayan Ka Updates, no? But again, uulitin ko po, pag kayo po ay pumasok sa ganyang negosyo, sa ganyang mga buy and sell, ayan, sa mga flipping, please, maghanda po kayo ng mahaba-haba-haba-habang oras. Dahil hindi po ito instant noodles, ha? Oo, hindi po ito instant noodles na after 5 minutes, luto na po yung noodles. No? Hindi lang po yung building ang ginagawa po dito. Hindi lang po yung project ang ginagawa po. Pati yung mga developments within that area, ginagawa din para suportahan ang value ng property na hinuhulog-hulugan mo. Okay? So, ganun po, Kabayan Ka Updates, no? So, konting pasensya pa, no? Konting lamig pa. Okay? Dahil kung ako, siguro sasabihin nyo, ay, andiling sabihin sa'yo yan, Justin, hindi mo alam ang pinagdadaanan namin. Hindi mo alam yung... Pinapatawa ka lang po kayo. Pero, ako naniniwala ko, Kabayan Ka Updates, na yung magkaroon ka lang ng units sa number one developer in the Philippines, SMDC, the moment you reserve it, naniniwala ako, mabebenta at mabebenta po yan. Napakadaling ibenta po ng mga properties po natin. No? So, we only need time. Oras lang po talaga. Oo. At tamang diskarte sa pag-market po ng SMDC unit po natin. Oo. Nako, kung alam nyo lang po, sige, next time, i-discuss ko nga po yung mga diskarte na yan, Kabayan Ka Updates. Huwag kayong mag-alala. Oo. Kaya po sa lahat po ng mga, sa lahat po ng mga may plano mag-flip, no? Or, subukan nyo mag-Airbnb. Subukan nyo po mag-Airbnb, tignan nyo po yung side ng Airbnb business. Kasi ako, Kabayan Ka Updates, nagugulat ako, ha? Kasi parang ang daming inquiries natin, ang daming mga parang gustong mag-staycation nung the moment na pinost ko po sa Airbnb po ito. Airbnb pa lang to, ha? Wala pa yung mga booking.com, ha? Booking.com. Wala pang ganun. Oo. Wala pa sa Facebook. Okay, so doon pa lang, pero grabe na talaga yung pagtanggap ng mga guest natin, no? So, i-update ko po kayo, no? Diyan po sa ating Airbnb unit na yan. Abangan niyo po ang ating malakasang Airbnb unit tour. Nako, ito na. Sobrang excited po, Kabayan Ka Updates. Ay, nako. And ipapakita ko din po sa inyo or ipapaalam ko din po sa inyo kung magkano nga ba ang kinita
ng Airbnb na ito, no, ng sa loob po ng isang buwan. Ayan, abangan niyo po iyan. Oh, super duper excited talaga ako, kabayan ka updates. Okay, kabayan ka updates. Gusto ko lang palang munang i-ano to. Tayo po ay nagkaroon ng mga construction updates ng mga SMDC projects, no. So kaya din po ako nagbibigay ng mga videos, mga updates para din po alam nyo na tuloy-tuloy po ang ating pagpapagawaan ng mga buildings, ng mga projects natin dyan sa SMDC. Unlike sa isang developer na Oo, ayan. So, eto po, kabayan ka updates, parang gusto ko lang din pong itong daanan ito dahil marami sa atin hindi kasi alam kung ano yung turnover date or target turnover or completion ng bawat project na ito. Okay, so simulan ko nga po dito, kabayan ka updates, sa Gold Residences. Ayan, located in Ninoy Aquino International. Ninoy Aquino International. Ninoy Aquino, Barangay Santo Niño. Ayan. Ay, Ninoy Avenue, Barangay Santo Niño, Parañaque City. Look, sa loob ng airport ang Gold City. Okay. So, ang target completion po niya ng Phase 1, ito po yung Building ABC na lagi ko nga po pinapakita po sa inyo, is on September 30, 2024. At yung Phase 2 naman ay July 31, 2026. Yung Phase 2, kabayan ka updates, wala pa rin po akong napapakitang video, no? Pero kasi mahirap talagang kukunan yung part na yun. But I'll see what I can do sa mga susunod na mga buwan. Baka malay nyo may mga daan na para makita mismo yung Phase 2. Okay? So sa Gold Res, so ito po yung harap po ng Phase 1, yung dalawang gold building, no? So ang target completion date naman niya ay January 31, 2026. Sa GEM naman, kabayan ka, it's located in C5 Pasig City. Ang turnover naman niya ay April 2026. Sa GLAM, okay, GLAM naman po ito, residences located in GMA Kamuning, QC. Ang target turnover or projected turnover date po niya ay 4th quarter ng 2024 this year. Ang Light 2 naman po, okay, Light 2 residences located in EDSA Boni MRT Mandaluyong. Ang kanyang turnover ng Tower 1 is 4th quarter ng 2025 at ang ating turnover ng Tower 2 naman is 1st quarter ng 2026. Mint Residences located in Chino Roses, Makati City. Located in Chino Roses, Makati. Ang turnover or target completion date po ay kapares po ng Light 2, which is 1st quarter ng 2026. Sale Residences, dyan po mismo sa Mall of Asia Complex, Pasay City. Ang turnover po niya ay ang Tower C and D ay September 2024. Ang Tower A and B ay March 2025. Suns Residences, dyan po mismo sa Malate, Manila, Ross Boulevard. Ang kanyang target completion date ay 4th quarter ng 2026. So yan po, kabayan ka updates, no? Ito po yung mga project na madalas ko nga pupuntahan para i-check yung kanilang mga construction updates. Ayan, na kung saan ay makikita nyo po mismo sa ating YouTube channel. Okay, naka-upload po yan lahat po ng mga videos po na yan, no?
Yan po ang ating bagong-bago na turnover dates or target completion dates ng mga projects na nabanggit ko dito mismo sa SMDC. At saka Kabayan Captives nga pala ha, panoorin nyo rin po dahil meron po tayong bagong-bagong segment sa ating YouTube channel or bagong-bagong content sa ating YouTube channel, no? Ang tinatawag nating mga walk tour, ayan. So, meron tayong mga walk tour sa lahat ng mga SMDC projects po natin. So, last time, ang first episode natin ay yung Fame. Inikot na rin yung buong mall ng Fame. Tapos, eto naman yung sa Mall of Asia, yung Shore 123, yung ground floor. Ayan, yung ground floor po ng Mall of Asia na commercial. Ayan, chinek po natin yan. And marami pang iba, more to come pa, no? Kasi, kaya ko nga po ginawa to Kabayan Updates dahil gusto ko mangyari maipakita po sa inyo, lalong na nga po sa lahat po ng mga OFWs na wala po dito, makita nyo nga po kung ano nga ba itsura ng mga project na hinuhulog-hulugan nyo, ng mga RFO na or ready for occupancy. Pero si Sir Jesse Limata humihingi mismo ng walk tour ng Gold City. Tignan natin, di ba? Oo. Tignan natin Sir Jesse Lee. Ayan, huwag ka mag-alala, no? So, we'll see what I can do. We'll see what I can do. Tignan natin kung ano yung magagawa natin Kabayan Updates, no? So, yun, abangan niyo po yan. Inaano ko pa kung tuwing kailan ko ipapalabas, kung every Wednesday, pero we'll see. Okay, we'll see. Okay, Kabayan Updates, that's all for today's podcast. For today's episode, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood mula simula po hanggang dulo. Kung kayo po ay nasa Apple Podcast, Spotify, YouTube, Music YouTube channel, Facebook page, maraming salamat po. At kung kayo po ay interesadong malaman ng buong detalye ng SMDC projects, ayan, or di naman kaya gusto nyo or may plano po kayo mag-Airbnb business, okay, please DM me on WhatsApp at 63-915-2814355 63-915-2814355. And allow me to help you Kabayan Updates na mabigyan nga po kayo na napakagandang spot dito mismo sa SMDC. Basta wala pa akong kausap. Oo, yan naman kayo pag may mga kausap, please lang po. Please. Oo, may with matching din talaga. Please lang, please. Nako. Okay. And, ano ba? And Kabayan Cup, it's road to 2K subscribers na po tayo. So malapit na nga po tayo mag 2K. Sa lahat po naman hindi pa nakapag-subscribe please subscribe to my channel and be part of my 2K subscribers. Abangan niyo po yun. Baka next week mga 10K na yun Kabayan Updates, okay? So sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Again, Kabayan Updates, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Paulit-ulit tayo mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na patuloy po na nagpapaalala po sa inyo nasaan mang panigman kayo ng mundo. Kabayan Updates, sabay-sabay po tayong lumipad, umangat at mangarap. Again, maraming salamat po. See you po ulit on my next podcast. Tuwing linggo po yan, alas 11 po ng gabi. Dito lang po sa nag-iisa. At nag-iisa lang. Ito ang SMDC Podcast.